Welcome sa isa namang tutorial video kasama ang inyong lingkod, Maestro Andoy. This will be my third video para sa C++ tutorial series at ang aking i-discuss, data types, literals, variables, and constants. So simulan na natin. So ang unang item na i-discuss ko ay ang variables and literals. So let's define variable. Variable is a name containers to store data values or literals. So I hope you're familiar with the word variable. No? Na-encounter nyo na siguro to sa mga mathematics subject nyo, particularly sa algebra. So kasi sa algebra, variable represents value, no? O is a representation of a value. So dito, may konting slight difference kasi ang variable dito is a container. Okay? So, pwedeng siya kasing, ang container kasi pwedeng papalitan ng laman eh. Okay? So, mamaya i-discuss ko yung difference ng algebra variable tsaka algebra dito sa programming. Okay. So, bago natin before we can use the variable must be declared first, no? Kasi kailangan malaman ni C++ kung anong type of variable yung dinideclare ay yung gagamitin natin. Okay? So during the declaration, i-define natin 'yan. Kasi mamaya i-discuss ko rin yung different types of values or variables kasi may mga iba't ibang klase ng data types. Okay? So 'yon. So itong declaration natin, ang syntax niyan, unahin mo muna yung data type niya. So may mga keywords na lang, may mga keywords na allowed, no? Na for example, for integer is int, for boolean is bool, okay? So may mga ganon. For character is char, for floating point is float or double, yon. Mamaya i-discuss ko 'yon mamaya. So ang declaration, unahin mo muna yung data type, then space, followed by the identifier name or variable name. So, kita nyo yung example dyan. So, int grade, then semicolon. So, normally, nasa unahan yan. So, bago natin to gamitin, dinideclare natin siya. Kung hindi natin siya dinideclare, mag-e-error yung ating program. So, possible din na pag-declare natin ng variable, lalagyan natin kagad siya ng initial value. Okay? Or mag-a-assign kagad tayo ng value niya during declaration. So ito yung syntax number 2. So makikita nyo, yung grade na variable, hindi lang natin siya in-initialize, no? Nilagyan pa rin, at the same time, nag-assign tayo ng value na 90 sa kanya. Okay? Same with the quote na float na 275, character is character A. So yung character, dapat you need to enclose yung value mo ng single quote. Kasi sa string, double quote. So yun. So sa Boolean naman, is true or false lang. No? Marami pang klaseng mga data types pero yung i-discuss muna natin yung mga basic types lang, yung madalas gamitin. Okay? So here you can see that you are allowed to declare multiple variables of the same type, no? Dapat the same type siya. So ang gagamitin nating separator sa variable list is comma. So kay baliliteran, no? Sa variable list pag nagde-declare ka, your variable names or identifier names must be separated with comma. So dito sa example natin, makita mo yung integer, yung num1 at num2, dineclare siya as both integer. Sa isang lang, no, declaration. At yung num1 and num2 must be separated with comma. Then yung isang declaration na yon is an statement. So ang pinakadulo niya is semicolon. So makita nyo rito semicolon. Yan, okay? So same thing with the rest of the declaration, yung car. So yung C1 and C2 dineclare siya as character, so separated with comma to. Then may semicolon sa dulo. Same with the quote and income and boolean sa condition 1 and condition 2. So dito naman sa susunod na item number 3 o number 3, so we can declare multiple variables and assigning them values at the same time. Okay? So parang overloading to, no? Katulad ng sa out na pinakita ko sa inyo last video. So nakikita niyo to, yung dineclare natin yung grade 1 at yung grade 2 at the same time nag-assign tayo ng value 90 for grade 1 at 88 for grade 2. Again, no? Meron kang separator na comma rito.
Okay? So, yon. Then semicolon dun sa pinakadulo. Since this one is considered as one statement, this one is considered another statement. So, meron kang dalawang variable dito na dineclare no, as boolean. So, yung condition 1 is declared is assigned with true, and yung condition 2 o con 2 is assigned with value false. So, now pag-usapan natin yung pag-assign ng value sa variable. So, remember, ang variable natin is a container, lalagyanan. So, pwede tayong maglagay ng value sa variable. So, after declaring a variable, so we can give this variable a value using assignment operator na ang symbol is equal sign. Okay? Ito yung syntax niya, no? So, yung value na nakita nyo na nasa right, nilalagay natin dun sa container or variable na nasa left ng equal sign. Okay? So, example. So, dineclare natin yung grade as integer. Then, yung 90, ilalagay natin sa variable grade. Ito naman, ito, different scenario to. We declare C as character, data type o variable type. Then, at the same time, nag-assign tayo ng literal or value na A. Okay, so enclosed with single quote kasi yung character, no? Then the following line, pinalitan natin yung value niya, no? So dating ang value niya is A, tapos dito sa next line, nag-assign tayo ng value B. So yung luma niyang laman napalitan na. Okay? So mamaya explain ko yung difference ng equation versus sa assignment. So alam nyo na ngayon kung paano mag-assign ng value. Ang susunod natin gagawin is i-display natin yung value ng variable. Gagamit tayo ng cout. So remember yung cout, pinakita ko na sa inyo to dun sa video number 2. Okay? So dito makikita nyo na yung grade dineclare as integer, at the same time nag-assign tayo ng value ng 90. Tapos i-display natin siya using cout. Dito sa second version, ganun din, no? Dineclare natin siya. Pero dito sa cout mo, meron kang string muna. Then, saka mo ngayon display yung grade. Para alam mo kung para sa ano ba tong value na to na dinidisplay mo. So, pakita ko sa inyo using online GDB. Okay, buksan na natin yung ating Google Chrome. Sa aking Google Chrome, type ko yung aking online GDB. So, select ko yung C++. Then, tanggalin ko lang muna tong default. So, nag-type na ako ng code, no? Para mas mabilis tayo. So, ipipaste ko na lang. Yan. So, dito makikita nyo na tanggalin muna natin tong message. Ito yun, no? Yung una. Yan. So gagamit tayo ng cout. So, kailangan i-declare natin yung IOStream. So, recall lang natin, no? So, then, dineclare natin tong grade as integer. Then, nag-assign tayo ng value na 90, then di-display natin siya using cout. So, ito yung insertion operator mo. Okay? Yung double greater than sign. Okay? Run na natin. So, click ko tong run. So, yun. Ito ni output. Nakita nyo? Ayun sa baba. Okay? So, 90. So, ito yung sinasabi ko na kanina na ang output mo 90. Ano ba yung 90 na yun? So, kailangan mas maganda, i-customize natin, no? Bigyan natin ng idea yung titingin ng output natin. Para saan ba tong 90 na to? So, dito na papasok yung pwede mong lagyan ng string. Okay? So, lagyan natin ng string. So, para saan ba tong na to? Value na to? So, grade, no? So, your grade is, tapos lagyan natin ng space para may may gap. So maglagay ulit tayo ng insertion operator. So tawag dito overloading, no? So ibig sabihin, yung cout mo, marami kang dinidisplay sa kanya using insertion operator. So after niya itong ma-display, then sa kanya ngayon i-display yung value ng variable. So ito natin. So yun, nakita nyo na. So mas maganda na siyang basahin. Your grade is 90 kasi kanina 90 lang eh. So ano ba yung 90 na yun? 90, grade ba yan or price ba yan? So mas maganda pag nag-display tayo ng output, bigyan natin ng idea kung para saan yung dinidisplay natin.
So sasamahan natin ng string. So dito makita nyo, no, kahit ito string tapos ito yung integer, okay lang yun. Pagsasamahin yan. Ang tawag dun concatenation operation. Explain ko ngayon yung difference ng assignment and equation operation. Okay? I-compare natin yung algebra at C++ programming. Sa C++ programming, meron tayo nitong, o kahit sa anuman programming languages, merong assignment and equation operation. Samantalang sa algebra, meron lang siyang equation operation. Hindi niya kilala yung assignment operation. Okay? Itong algebra, no? Yung first line, nakita niyo rito, ang basa nga dyan is x equals to 5. So, dapat yung left and right mo pareho ng value. No? Kaya nga equation. So, dito sa next line natin, ito nakikita natin ito sa programming, pero sa algebra, this is not allowed. No? Kasi yung x mo represents 5 at dito sa kanan mo, pag 5 plus 1 yan, magiging 6. So, 5 is not equal to 6. So, hindi pwede yun, hindi allowed yun. Samantalang sa C++ o sa programming, so yung una, 'di ba, dineclare natin yung x as with value 2, no? Nag-initialize tayo. Then sa next line, kasi dito ang x variable is container, no? So, yan. So yung next line, inassign naman natin siya ng 5. So anong nangyari doon? So na-overwrite na yung 2, yung dati niyang laman, na-overwrite na. So dito sa pangalawang line, ang bago niya ng laman is 5. So next is, ito ang basa rito is current value of x plus 1 will be assigned or will be the new value of x. Sa algebra kasi hindi pwede to, no? Hindi allowed to. Kasi dito kasi assignment, hindi equation. Okay? So meron din tayong equation, no, pagdating natin sa C++ programming, pagdating natin ng if statement or conditional statement. Discuss ko naman yung different data types. Ito yung pinaka-basic data types lang sa C++ kasi marami pa siyang data type eh. So, ang pag-uusapan lang natin yung talagang madalas nating gamitin. So, first is boolean. So, ang keyword mo is bool. So, ito yung gagamitin natin sa declaration. Ito yung mga keywords na to. So, ito yung size. Ito yung range of values niya. So, ito yung example, no? Bool, condition is equal to true. Ano lang yun ha? Ang value niya lang is true or false. So, yung character naman, so meron siyang 256 characters, no? Kung titingnan niyo yung ASCII values, so yung mga letters doon, capital from A to Z, small letters at capital letters or small uppercase or lowercase, kasama yon. Mga numbers, lahat ng characters na makikita niyo sa ASCII table. So kasama sa range of values niya. So again, dapat enclosed with single quote. Then integer, so ito yung walang fractional part. So malaki, no? 2 billion ba to? Okay? So negative to positive. So malaki na. So enough na to, no, para magamit natin, no? Dun sa mga small programs natin. Ito yung example. Then float, ito yung meron siyang a decimal point. So minsan gagamit tayo din ng double kapag masyado na malaki yung yung precision na gusto natin i-maintain, no? So dito, ang difference lang naman ng float and double, ang float is hanggang 7 decimal digit precision, samantalang yung double is hanggang 15 decimal digits. Okay? So dito makikita nyo na yung example ng floating. So pwede ka ring mag-assign ng in scientific form value. Okay? So scientific notation. So nakita mo yung 2E3, ibig sabihin niyan 2,000. Pero of course, bira natin siyang gagamitin. So sa mga beginners o sa nagsisimula pa lang matuto ng C++ programming, importante na ma-build niyo yung confidence niyo. Kaya nga 'di ba pag umpisa pag na-run mo yung hello world, parang tuwa ka na, 'di ba? Kasi dapat ma-realize mo na hindi to ganito kahirap, no? Madali lang. So syempre dapat maintindihan mo yung mga common errors kasi minsan pag nagkaroon na ng error, nadi-discourage na tayo, no, or parang nawawalan tayo ng gana, no. Pero kung iisipin natin, pag naintindihan mo lang talaga yung mga common errors na to,
o yung mga error ng program mo, madali lang pala. Okay? O say, explain ko sa inyo, bibigay ako ng 10 common errors na na-encounter ng mga beginners. Okay? Ngayon, kung meron kayong mga alam pa na hindi ko na isama sa video na to, so you may comment down below sa vlog na to, no? Okay, una, yung variables hindi naka-declare. So makita nyo rito, no, ginamit na siya yung variable x and y pero walang declaration. Okay? So i-correct natin to. Sige, ano tayo, online GDB tayo ulit. So ito na yung program, no, na may error. So run natin. So yon, nakita nyo, ang sabi niya, X was not declared in this scope. Okay, so nag-aarap siya ng declaration. So paano natin to i-correct? Okay, so ito, maraming way, no? Let's say ako na-encounter ko na, oops, error. So ganito, no? Unang correction ito. Pwede mong maglagay ka ng declaration ng X as integer, tapos declare ko yung Y as integer. So run natin, tingnan natin kung okay na. So, umokay na siya kasi may declaration na siya, di ba? Ayusin ko lang ng konti. Yan, indent natin. Nag-use ako ng tab. Or, pwede mo siyang i-overload, no? Or, i-combine yung multiple. So, again, gagamit ako ng comma rito. Okay? Yan. Then, yung Y. So, run natin. So, pwede yun, no? Na-correct ko. Or, di ba, tanggalin ko ulit. So, pwede rin ito, no? Di ba kanina ganito yan eh, ganito itsura niyan, no? So nag-error, di ba? Or pwede mo nang dito ilagyan yung declaration, di ba? Pwede yung declaration at the same time nag-initial value ka. Okay? O nag-initialize ka. So pwede rin 'yon. So run natin. So na-correct na naman. So ang daming way. Kaya huwag ka magdi-discourage pag nag-error yung program mo kasi maraming way. There are so many ways to correct it. Okay? Ito papakita ko pa sa inyo. So, di ba, meron pa tayong isang syntax na dineclare natin. At the same time, initialize natin, i-overload natin. So, isang integer na lang para mas maiksi. So, allowed yan. As long as yung variable mo naka-separate with comma. And yung semicolon para sa terminator, yung last, last character of your statement line. Okay, run natin. So, tumama na siya. Okay. Tingnan natin yung error number 2. So, error number 2, okay, tingnan natin. So, dito makikita nyo yung X and Y naka-declare as uppercase. Pero nung ginamit siya, lowercase. So, remember ang C++ is case sensitive. Wherein, variable in uppercase is different with variable in lowercase. So, tingnan natin sa online GDB. So, ano ka na, no? Tinype ko na tong program kaso nawala yung X natin dito. Yan, okay? So, run natin. So, yon. So, sinabi niya, yung X mo and Y mo, so nalilito siya, no? Alin ba talaga? Okay, paano natin ito i-correct? So, yun ang dapat nating alamin, no? Yan yung ipapakita ko lagi sa inyo. So, pwede na, ito i-correct natin. So, gawin natin siyang small letter. Tapos ito, mali pa, no? Dapat yan, comma yan. Okay? Then, Y. Minsan sa school, di ba, merong ganito activity, no? Bibigyan ka ng code na may mga errors, tapos i-correct mo. Okay? Then, i-run natin. So, na-correct na ba siya? Yun, na-correct na. So, undo ko, ha? Pwede rin na ganito, no? Mamaya, mas tama itong naka-declare. So, ang mag-a-adjust, ito nung yung ibang lines, no? So, gawin natin itong capital letter. Kasi mamaya tama yung yung capital pa lang no, mas dapat. Okay? So pinapakita ko lang sa inyo na pwede rin itong baguhin. Pero mukhang mas maraming binago rito, no, mas maganda na yung kanina. So run natin ulit. Nag-error pa. Kasi yung Y daw kasi nga yung semicolon, so dapat to comma. Okay? Then run natin. Yan, so umokay na siya. So let's take a look on sa error number 3. Okay.
So, using semicolon as variable separator instead of comma. Parang napakita ko na to kanina, di ba? So, balik natin yung small letter, no? So, kasi ang ginawa niya, minsan nangyayari to, no? Na semicolon yung ginagamit natin imbis na comma. So, remember, sa variable list, ang separator mo dapat comma. Pero pag yung statement, semicolon. Ito, tingnan natin to, no? Ito, hindi comma yung ginamit natin. Kasi ito, nag-assign ka na. It's an statement, no? Hindi ka nagli-list dito, no? So, kaya ang ginamit natin dito, semicolon. So, dapat ito, comma to, para makorek natin yan. Okay, run natin. So, okay na siya. So, dito naman sa error number 4, baligtad, no? So, yung ating statement terminator, ginamit niya comma instead na semicolon. So, nakita nyo rito, no? Kasi ito ay considered na one statement na to, eh. Dapat to semicolon. So, same thing with the no, assignment. So, nag-assign ka, dapat to semicolon. So, paano natin to makokorek? So, ito na yung code natin, no? So, i-run muna natin. Tingnan natin kung ano yung error niya. So, yan. So, sabi niya expected daw na unqualified something. Okay, so paano natin to correct? So, dito minsan maraming nalilito. Okay? Kapag meron ka ng dalawang declaration dito, so, ibig sabihin niyan, dapat i-terminate mo na siya ng semicolon kasi this is considered as one statement na eh. So, ang pwede natin makorek diyan is palitan natin ng semicolon. Ganun din, no? May assignment ka rito, so semicolon mo na rin. So, tingnan natin ha, kung na-correct na. So, corrected na siya. So, ando ko ha, pakita ko sa inyo isa pang way. Ganito siya, no? Ayan, ganito siya kanina eh. Or, pwede mo na lang i-combine, no? So, pag kinombine mo yan, ganyan ginawa, no? Tanggalin mo na yung isang int. So, magiging isang declaration na lang siya. At tapos ito, yung x and y mo, magiging variable list na siya. So, at this time, pwede mo nang gamitin talaga yung comma as separator kasi ito, variable list na siya. So, dito naman, talagang wala tayong magagawa kundi palitan to ng semicolon. Ay, run natin. Yan. So, na-correct na, no? So, isa pang way ulit, no? Yung declaration and assignment, no? At the same time. So, pwede mo nalang iakyat dito yung 5, no? At the same time, nag-declare ka at nag-assign ka. So, ito yung 10. So, imbis na delete ko, no? I-comment out ko na lang. Ayan, ganyan yan. Okay? So, run natin. So, tumama na. So, that is error number 4. Na-correct na natin. So, let's proceed to error number 5. So, dito, ang sabi, wrong variable type or mismatch kasi dineclare siya as character, no? Tapos ang inassign mong value is 5 and 10 numeric or integer. So tingnan natin, gayahin natin, no? So sabi rito, dineclare siya as character. Ayan. So then nag-assign ka ng integer. Okay, run natin. So yan. Actually, no? Nag-run siya kaso mismatch. No, ibig sabihin wala siyang display. So, blanco. So, logical error pala to, hindi syntax error. So, paano natin siya i-correct? So, either, kung talagang character siya, dapat character ang ilagay mo rito. So, A, tapos ito, B. Okay. So, run natin. So, tumama na siya. Or, kung talagang numeric naman talaga, no? So, undo ko. So, i-correct natin siya dito sa of course, dito sa taas. So, gagawin mo siyang integer. So, remember small letter kasi kapag, tingnan natin kapag mamaya kung natin, yon okay na siya. Paano kung capital lang tinype mo? Problema din yan, di ba? So, error. Dapat small letter kasi magkaiba yung uppercase and lowercase. So, let's proceed sa error number 6. Ito. So parang rin siya, similar din siya, no, na pag nagkamali ka ng uppercase o lowercase or nagkamali ka ng spelling. So dito dapat kasi int yung talagang no, yung kanyang keyword. Kaso kinumpleto mo na integer, minsan nangyayari 'yun, no. Run natin. Yan. So error pa rin 'yan. So balik mo lang sa int. So para ma-correct 'yan. So error number 7,
enclosing character value with double quotes. So remember yung ang pag character value dapat single quote. Ang double quotes ginagamit yan sa string. So kanina hindi natin nabanggit yung string sa basic data types, di ba? So i-discuss ko kung bakit. Kasi meron tayong kailangan i-declare para magamit natin yung string. So punta tayo ulit sa online GDB. Ito yun, no? So i-run natin. So nakita mo nag-error kasi character to. So dapat ang value niya enclosed with single quote. So tandaan niyo, no? Minsan diyan may mga nagkakamali diyan. So ito is string. So kaya double quote 'yan. Okay? So run natin. So okay na siya. So error number 8. So parang vice versa, no? Yung string naman ang in-enclose sa single quote. So kinapin paste ko na 'to. Yan. So ito 'yon. Ayusin ko lang. Okay? Then run ko na. So makita mo rito yung string is in-enclose sa single quote. Run natin. So error siya. So para makorek yan, so dapat naka-enclose siya sa double quote. So run ko na. Oops, sandali, mayroon naiiwan, no? Na C. Sorry, dapat ito name. Yan. Okay. Run natin ulit. So okay na siya. So error number 9, declaring variables more than once. So dito makikita nyo, no, na una dineclare natin yung x and y together, multiple declaration to, no. Then yung pangalawa, meron na naman siyang declaration for variable x. So tingnan natin kung ano yung magiging error sa online GDP o pag nirun na natin to. So ito na yung code. So ira-run ko na. So yun, no. So ang sabi niya dito, redeclaration of integer x or variable x. So kasi previously declared na siya, tapos di-declare mo siya ulit. So paano natin ito makokorek? So either tanggalin natin to. Sige, tanggalin muna natin to, then run. So na-correct na siya, no? Then, ang isa pang way, so tanggalin na natin to. Okay? Pwede rin, or comment out ko na lang. Comment out natin, yan. Then, pagsamahin ko na lang, or pwede ako maglagay dito ng another integer kasi dalawang statement yan. So, pwede yan. Or, pwede naman rin siyang i-combine. Separated with comma. So, pwede rin yon. So, maraming way, no? Tatlong way. So, yon. So, that's for error number. So, common error number 10, declaring string variable without declaring iostream. So, kung napansin nyo kanina na diniscuss ko yung basic data type na hindi nakasama yung string, di ba? So, kasi dito sa C++, a string is an array of characters and the string keyword is part of iostream library. So, whenever you use string keyword, kailangan kasama mong i-declare yung iostream library. So, katulad nito, yung sample program natin, gumamit siya ng string pero walang declaration ng iostream. Ano kaya yung magiging error nito? Ito na yung code, no? I-run na natin. So, tingnan natin kung may magiging error. So, yun, sabi niya, string was not declared. So, hinahanap niya, no, kung ano ba to, keyword ba to? Kung keyword ito, asan yung library, okay? Or variable ba to? So, yun. So, para ma-solve natin to or para ma-correct natin to, so kailangan natin ilagay yung declaration ng iostream. Tsaka ilalagay na rin natin dito yung namespace kasi nga kasama rin siya sa namespace, no? STD, itong keyword na string. So, run natin. So, yon. Or, kung ayaw mo man, ayaw mo tong isama or let's say, yung iostream lang ang kailangan mong ilagay. So, pag niran mo yan, mag-error yan. Okay? Hindi niya pa rin kilala. Not unless, katulad din ng cout, so lalagyan mo ng std. Okay? So, lahat yun, no? ENDL, std. So, yun yung pag hindi mo nilagyan ng namespace, pag hindi mo rin siya dineclare. Yan. So, run natin. So, umoke na siya. So, mas maganda ata yung no, lagay mo na lang yung
name std. Kaya lang, yun nga, no, merong claim kasi na this is not a good practice. Anyway, I'm going to have a separate video para i-discuss natin tong namespace na to. Ito na yung program, no? Dito, makikita nyo na nag-declare tayo ng variable na my name. So, gumamit tayo ng keyboard na string. Okay, tapos yung value, inassign natin na maestro at in-enclose natin ng double quote. Okay, then, next line is nag-display tayo ng hello at katabi niya yung my name. So, concatenation, so ibig sabihin parang binati natin hello maestro. Tapos nag-end of line tayo. Then dito, yung next line, mapapansin nyo, nag-declare tayo ng dalawang character. Character 1, char 1, tsaka char 2. That will hold the first letter of the string maestro, which is M. Tapos yung second letter niya which is A. So yun yung kukunin natin. Remember also na string is an array of characters. Yung array pala, by the way, discuss pa natin to sa susunod pang topic o sa mga succeeding topics pa natin. Okay? Kasi doon mapag-aaralan natin yung tungkol sa indexes. Kasi mapapansin nyo, may index 0 dito, index 1. Kasi sa array, nagsisimula yan lagi sa 0. No? So yung first letter mo is index 0. So ilang characters ba to? Actually, there are 7 characters. So starting from 0 hanggang 6. So tapos, display natin ngayon yung laman ng character na in-expect natin na first letter at saka yung laman ng chart 2 variable. So run na natin. Ano? Tingnan natin kung tatama. So run natin. So yun, no? Hello maestro. Ito yung resulta ng hello natin. No? Then, dinisplay niya yung first letter na nasa index 0, yung una. Then, second is index 1, which is A. So, tumama naman yung second letter. So, kung gusto mong kunin yung, let's say, last letter, no? So, mag-create pa tayo ng isa pa. So, last letter, sabi natin last letter. Okay? Of your name is, syempre, magde-declare pa tayo ng isa pang variable, okay? So, magdadagdag ako rito. Siyempre, pwede ko na rin idugtong dito. Okay? So, so ilan yan? Ano ilalagay natin? We have 7 characters minus 1 kasi nag-start sa 0. So, 6 na lang ito. So, this is char 1. So, run na natin, no? So, tama, no? Si maestro, letter O, yung last letter. Ngayon naman, i-discuss ko yung cin statement kasi ito yung predefined variable na nagre-read ng data from the input device or keyboard, no? So gagamit tayo dito ng extraction operator. So maliban sa cin. So itong remember, no, yung keywords na cout, cin, endl, and string are all object keywords of the input output stream IO stream library. So kailangan pa rin natin i-declare yung IO stream library para magamit natin tong cin. So while cout stands for character output, so para mag-display tayo ng output o ng data, yung cin naman stands for character input. It is used for accepting data. So para makapag-input tayo ng data. So remember, no? Cout para makapag-display, cin para makapag-accept. Okay. Then, sa cin, gumagamit tayo ng extraction operator. Nakita nyo itong greater than sign towards to the right kasi nandun yung variable natin. So, yung cout kasi, less than. Kasi nakaturo siya sa cout. Then, so nabanggit ko na to, no? You need to include IOStream or declare the IOStream para magamit natin tong cin na to. Okay, so try natin mag-solve ng isang exercise. So ito, no? Very common exercise to. So, mag-accept tayo ng dalawang numbers at kukunin natin yung sum ng two numbers. So, after natin makuha yung sum, so, i-display natin siya using cout. So, ano-ano yung mga kailangan natin? So, of course, kailangan natin ng isang variable, no? num1, first number, para i-accept natin. So, yun yung magiging container natin o variable. So, second, num2 para sa second variable. So, gagamit tayo ng cin para mag-accept tayo from the user. So, then yung i-accept natin from the user, doon natin nilalagay sa dineclare nating num1 and num2.
Then i-compute natin yung sum nila. So using the operator plus. So ito yung tinatawag na addition operator. Then i-display natin yung laman ng sum using cout keyword. So kailangan pa rin natin, no, na mag-declare ng iostream library para magamit natin tong pareho tong cin and cout. So okay, buksan na natin itong, balik na tayo sa online GDB. Ayan. So sabi nga natin dito, tingnan nga natin. So kailangan mag-declare tayo ng dalawang number. So burahin ko na muna to, no. Ito yung kanina natin, eh. Okay, so magde-declare ako ng num1. So pagsamahin na natin, no, num2. Okay? Yan. Tapos gagamit tayo dito ng cin. By the way, meron na tayong library, oh. Okay, galing yan sa previous examples natin. So sabi natin, yung cin pala, sorry, dapat greater than sign. So okay. So ano 'yun? Kukunin natin num1. Okay? Ito kasi yung diyan, no, ang magandang practice. Kung mag-accept ka ng number sa user, dapat magbibigay ka ng message kung para saan yung ini-input ng user. For example, ganito, no? Let's say hindi natin nilagay cin tapos num2, di ba? So ira-run ko to. Yan, oh, nakita mo yung cursor. Kung ako yung user, hindi ko naman nakita yung code. Parang ano ba tong gagawin ko rito? Ano i-input ko? Character. So wala akong idea. So maganda, so stop ko to, no? Mas maganda, lagyan natin ng message. So gagamit tayo ng cout. So yung no, be mindful about the direction, no, ng pag cout nakaturo kay cout. Pag cin nakaturo do sa variable. Okay? So ano yung di-display natin? Enter first number. Ito yung first number. Okay? Then terminate natin semicolon. So maganda nito, itabi na natin. Yan. Pwede naman 'yan, di ba? So then kopyahin na lang natin 'to. Then ito naman yung second number natin. O pwede gawin na natin first number, ganyan na lang para pantay, no? Second number. Okay. Then itabi rin natin 'to dito. Yan. Tingnan nga natin, run nga natin kung maayos na. So yun, nakita nyo, meron siyang message. So alam ni user kung ano yung ini-input niya, para saan yung input niya. So let's say 4, tapos 5. Kaso walang nangyari kasi wala pa tayong sum, no? So i-compute natin yung sum. So pwede tayong maglagay ulit ng another variable. Dinugtong ko na lang dito. Tapos kukumputin ko ngayon yung sum. Sum is num1 plus num2. Gagamit ako ng operator na plus o per addition. Okay? Then, i-display ko na ngayon yung sum. So, kinopya ko na lang yung cout para tipid ako sa pagta-type. Okay. Sabihin ko, sum of two numbers is. Then, another operator. Tapos, lagay ko na rito ngayon yung sum. Ayan. Tanggalin ko to. Okay. So, medyo pantay natin. Sige, pwede na yan, no? Tingnan natin. Run natin. So, enter first number 4. Then 5. In-expect natin 9, di ba? So, yon. Sum of two numbers is 9. Ngayon, kung gusto mo ng lagyan mo pa ng line space in between or may bakanteng line dito para mas readable. So, pwede tayong maglagay dito ng cout na blanco lang. So, para lang maglagay ng space. Kasi yung iba ginagawa nito, no? Hindi ko kasi ito na-practice yung ginagawa ng iba. Maglalagay dito ng ng slash n. Pwede rin naman 'yon. Pero ako mas preferred ko maglalagay na lang ako ng n line. Okay? Para kasi doon pa lang sa code nakikita ko ayun meron akong dito na blank line, no? Because of this line. So run natin. So 4 ulit o iba naman value 10, then 15. So 25. So tama siya. So ang last item na di-discuss ko sa video na to yung constant. So when you say constant, it refers to fixed values
that the program may not alter, and they are also called name literals. So, tulad din ng variable, kailangan natin i-declare yung ating mga constants or name literals kapag gagamit tayo nito. So, kailan natin i-declare na yung isang object ay constant kapag ito yung mga value niya hindi nababago. So, example is yung pi, di ba? Yung pi laging 3.14 something yan. Another example is yung minutes per hour na ang conversion niya laging 60, di ba? So hindi nababago 'yon. Then constants are read-only object. So you cannot assign new values to it. Hindi katulad ng variable, di ba? So pag nag initialize ka, then possible na sa middle ng program, pwede kang mag-assign ng panibagong value. So sa constant hindi allowed 'yon. Hindi ka allowed na magbago o mag-define ng another value. So sa declaration ka lang pwedeng maglagay, and yun na yung value niya for the rest of the execution ng program. So performing assignment operation on constant will result to runtime error. So mag-solve tayo ng isang problem ulit. So ito, no, converting hours and minutes into minutes. So gagawa tayo ng program. So ang mag-ask tayo sa user ng hours and minutes, tapos yung program niya kukumpitin niya yung combined total of minutes. So bali yung hours part, ko-convert natin ng minutes tapos idadagdag natin doon sa yung second input na minutes para makuha natin yung total minutes. Okay? So ano gagawin natin? Magde-declare tayo ng variable na r to accept hours. So min for minutes. So gagamit tayo ng cin. So syempre alam naman natin na there are 60 minutes in every hour. So ang computation natin diyan is laging times 60, no? Yung hours plus yung minutes na in-input ng user. So yun yung total number of minutes. So gagamit tayo ng ng constant kasi laging constant naman yung no, minutes per hour, which is 60. Tapos gagamit tayo ng cout para ma-display natin yung total number of minutes. So gawin natin to sa code o sa online GDB. So ito yung dati nating program. So sabi nga natin dito ba dito magde-declare tayo ng hours and minutes. So ito magiging hours na to, tapos minute, tapos kailangan natin mag-declare din ng total minutes, di ba? Yan. Then kailangan natin ng constant. Sabi natin dito, di ba? Constant min per hour is equal to 60. Okay? Tapos sabi niya enter natin yung number of hours. Enter number of hours. Ito yan, no? So, binabago ko na lang. Mas malaking tipid, no? Binabago ko na lang yung kaninang code. So, number of minutes. So, min na lang. Yan. So, ganun din, no? Cin din ang gagamitin natin, no? So, cin. So, ito yung ating variable na r. Okay, tapos ito yung min. Yan, almost similar lang din sa sum of two numbers, di ba? Now, ito yung total minute mo. Total minute. So sabi natin diyan, ang formula natin, hours times yung minutes per hour. So ito yung hour natin. So multiply natin ng min per hour. Okay? Saka natin idadagdag yung minutes. So hindi ko na di-discuss yung yung 'di ba meron tayong precedence ng operation sa arithmetic. So pag ganitong formula, so syempre ang ipe-perform niya muna multiplication bago niya i-add kasi higher priority 'yon. Okay? Then maglalagay tayo ng blank line tapos sasabihin natin dito yung total number of minutes. Total number of minutes. Yan, sakto naman pantay naman siya. Yan. Then, ilalagay na natin yung bawasan natin yung space. Yan. Yan. So, lalagay natin yung tot min. Okay. So, tingnan natin. Hopefully, walang error, no? So, tingnan natin, ha? Run. May error. Ang problema rito, dapat maglalagay ako ng integer dito. So, almost the same din siya ng pagde-declare ng variable. Ang dinagdag mo lang itong keyword na constant. So, run natin. Yun. So, nag-run na, no? So, let's say enter ko is 1 hour and 30 minutes. So, in-expect natin is
Kasi in 1 hour may 60 minutes plus 30 is 90 minutes. So tumama siya. So yun no, reminded na dapat merong integer dito. Ang parehas din siya ng variable declaration, dadagdag lang natin tong constant. What if kung kung binago natin siya, 'di ba yun yung sinasabi na wag gagawin, no? So let's say pagdating dito, uh, nag-perform ako ng assignment, no? Okay, for example, dadagdagan ko siya ng 10 minutes, okay? So tingnan natin kung papayag siya. So dapat mag-error 'yan. So ayun no. Sabi niya rito, assignment of read only variable is not allowed. So error. So tanggalin natin, comment out ko ulit. So run natin ulit. So okay na siya. So i-correct ko lang yung kaninang pinakita kong slides, no. No, dapat pala dito merong float yung bago constant. Tapos dito naman may integer. So almost parehas din siya ng no, ng variable declaration. Maglalagay ka lang ng const na keyword sa unahan. So same thing with this kanina yung formula natin yung constant natin para sa minute per hour. So lalagyan mo ng integer naman. So we are done. Shoutout nga pala kay Oakley Sildian ng DRET PUP Institute of Technology. Thank you for watching.